Okay, game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron po kasing Senate resolution dito ni si Robin Padilla. At ang gusto niya nga daw po, imbestigahan daw po itong si Trillanes. Kasi nga daw po si Trillanes daw po yung dahilan kung bakit daw po nabagok yung ulo ni Digong sa ICC. So, nagsimula ang lahat ng yan dahil nga po dito, sa picture na pinakita nga po ni Trillanes, ito yan eh. Ito. So, sabi dito, no, basahin natin ha. Padilla wants Trillanes probe over alleged welfare check on Duterte. So, ang gusto po ni Robin Padilla, imbestigahan po si Trillanes sa Senado. Gamit ang resources ng Senado, gamit po yung kuryente ng Senado, gamit po yung pera ng Senado, gamit po yung oras ng Senado, pati pagkain libre. So gagastos po ang taong bayan sa isang napakawalang kwentang probe na gusto po ni Robin Padilla na hindi naman to para sa taong bayan. Sabog na naman sa marijuana naman si ano, no? Si Robin, no? Di ba? Ang dami problema ng Pilipinas. Uunahin mo pa talaga to? Oh, so basahin natin to, sabi dito. Oh, okay. So kasi ang point kasi dito, nakita kasi nila si Trillanes nagpa-picture dun po sa The Hague. So ang bobong mga DDS, wow, si Trillanes pumasok sa loob ng kulungan. Puta tatanga ninyo. Diyos ko, tatanga. Diyos ko naman. Basta DDS talaga tanga. Actually, wala nang ano, no? Sa mga DDS, mga kababayan, ito napansin ko eh, sa mga DDS. Wala nang ano dyan, wala nang matalino sa mga yan. Lahat yan bobo. Di ba? Kahit ano pang profession yan. Oh, maging doktor, maging engineer, maging nurse, maging senador, basta DDS tanga. Iisa po yung linyahan ng ano nila, ng mentalidad nila. Tama, di ba? Wala nang profession sa mga DDS, no? Engineer, doktor, senador, driver, nurse, di ba? Conductor, doktor, o janitor, o professional, o computer engineering, wala po. Basta DDS po tanga. Iisa po utak ng mga yan. Puta, nakita lang yung picture ni Trillanes sa labas ng dahig. Si Trillanes pumasok sa loob. Bobo talaga, no? Bobo. Ang kusang. Sabi dito, Senator Robin Tanga Padilla at Adik, no, has asked the Senate to investigate the alleged designation of former Senator Trillanes by the state to conduct a welfare check on former President Rodrigo Duterte. So Duterte has been detained at the ICC facility in The Hague, Netherlands since March this year in connection with the thousand blah blah. Okay, no. Padilla proposed inquiry was contained in Senate Resolution number 141, which filed on September 30. So, nung nakarang araw pa pala to. No? So, ngayon, malamang alam nyo yung kwento nito kasi mga kababayan, no, nag-welfare check nga po yung gobyerno ng Pilipinas dun nga po sa kulungan ni Digong. So, pagkatapos nga ng welfare check, nagdrama po sila, naglabas mo ng drama ang pamilya Duterte na nabagok daw po yung ulo ni Digong. Oo. At ang isa daw po sa mga reason, kasi daw po, kasama daw po sa welfare check, yung si Trillanes. So, actually, ito yung ito yung Senate resolution po na ginawa ni Robin. Introduced by Senator Robin Padilla. Sabi dito, directing the appropriate Senate committee. Okay. Marunong pala mag-English si Robin. Hindi, pinasulat niya pala to sa staff niya. Okay. O nga pala. Kaya baka ChatGPT. Sabi niya dito, directing the appropriate Senate committee to inquire on aid of registration, the alleged designation of former Senator Antonio Trillanes by the state to conduct a welfare check on former President Digong Mamamatay Tao Duterte in the International Criminal Court. So ito yung mga nakalagay dito, no? Sabi dito,
So ito yung source nila. Tingnan nyo mag-aaksaya kayo ng oras dito po tang naka-Robin, no? Mag-aaksaya kayo ng oras. In the first place, wala naman kayong ebidensya na totoong nabagok yung ulo ni Digong. Kasi, bobo talaga dito, no? Bobo. Tingnan nyo on September 24, 2025, Vice Bobo Sara Duterte, no, through a statement aired concerns about the welfare check on Digong conducted by the Philippine Embassy in The Hague without securing the permission of their family nor coordination with the defense team. Ay ng drama nila. Kasi mga kababayan, alam naman po natin, no, na merong drama ang mga Duterte ngayon na si Digong daw ulyanin na daw. So ngayon, para po ma-check po yan ng gobyerno ng Pilipinas, pumunta po yung embassy doon sa The Hague para po ma-check nga po si Digong. Kasi ang point dito mga kababayan, no, ito yung point dito Ako naniniwala naman po ako, no, na ang gobyerno po ni Marcos, may puso naman po yan. Kahit po para kay Digong. For example, bumisita nga doon yung embassy ng Pilipinas sa The Hague at nakita na po talaga na si Duterte na nga po, si Digong na nga po, wala na sa sarili. Diba? Yung di na marunong maghugas ng puwet, yung tumatay na sa short. Syempre maawa naman po siguro yung gobyerno natin. Kawawa naman si Digong. Tumatay na sa short. Di na marunong maghugas ng puwet. May dimension na. Pauwiin na natin. Ganun dapat. Di ba? Ang problema kasi, kaya nagalit tong pamilya Duterte, no? Doon sa pagbisita nga po ng Philippine Embassy diyan kay Digong sa kulungan, mabibisto na nga po na drama na naman po nila ito para lang makakuha ng interim release. Di ba? Sabi dito. Saan na ba yan? Basahin natin. Sabi pa dito. According to VP Duterte, since the month of March, there was always been at least one family, a member who visits PRRD to ensure his well-being and humane treatment, and thus such surreptitious welfare check was done under false pretense of a consular function and in bad faith for the purpose of submitting a report to Office of the President. Kita nyo, bintang na naman po ito, no? May bintang na naman dito si VP Sara. Sabi pa dito, in a statement on September 27, Sara Duterte disclosed that they received information that Digong mamamatay tao was found unconscious on the floor on his room inside the detention facility in The Hague and was subsequently brought in for laboratory test. Prior knowledge of his family, on the same day, former Senator Trillanes was seen posting in front of the ICC Detention Center. Ayun. So, ganyan po kabobo mga DDS, mga kababayan. No? So, nag-post na po si Trillanes na nagpa-picture doon sa labas ng ICC. So, para po sa kanila, si Trillanes na po yung may kasalanan kung bakit po nabagok yung ulo ni Digong. So, anong gusto nyo palabasin dito? Nilaso ni Trillanes si Digong. Ayun ba yun? Di ba? Bobo talaga itong mga. So, ngayon, mga kababayan, no? Ang tanong ngayon natin dito, ano ba yung totoo? Ano yung totoo? So, ang totoo dito, mga kababayan, ito yun Ano ba yan? Ito. So, si Trillanes po pumunta po ng ICC, no? ICC hold 10 seminar corporation in The Hague with international focal points. So, may seminar. Kaya po pumunta si Trillanes sa The Hague kasi po mayroong seminar at may picture sila dito, Tapos bobo itong mga didas talaga. Ayan, picture niya sa likod, yan, kita nyo ba? Ayan, sa siya, Ayun, di ba siya yan? Pinos ng ICC yan Alam niyo mga kababayan, ganyan po katanga si Robin.
Di ba? Hindi niya muna verified, hindi niya muna chinek kung ano ba talagang ginawa ni Trillanes doon po sa dahig. Ang gusto niya, investigasyon kaagad. So mag-aaksaya tayo ng pera, ng panahon, ng kuryente, ng aircon, ng pagkain, di ba? Para po sa isang napakawalang kwentang probe. Hindi po para sa taong bayan, para kay Digong. Bobo talaga nung... alam nyo, no? Alam mo, Robin, tanga-tanga ka talaga eh. No? Ngayon pa lang minumura na kita sa utak ko eh. Siguro mga 100 times na. Bugok eh, no? Oh. So ito galing tong mayroon pa dito, may sinasabi pa dito yung Vera Files eh. Oh, sabi ni actually meron pa palang claim si Pulong eh, no? Pulong Duterte. Trililing daw, no? Trililing. Ano ba yun? Wala na, hindi ko pala nisama yung post ni Pulong. Oh, so sabi ng Vera Files dito, oh. Saan ba yan? Oh. Trillanes not sent to The Hague to check on Duterte. O so bakit? So sabi dito, the Department of Foreign Affairs confirmed on September 25 that embassy officials visited former Digong mamamatay tao for a welfare check. So ang confirm dito mga kababayan, nagpadala po talaga ang Pilipinas ng tauhan no from DFA doon sa kulungan ni Digong September 25. Totoo po 'yun. Confirm na po ng DFA yan. So this is the line with the function under the Vienna Convention on Consular Relations and relevant Philippine laws to protect the welfare of all Filipinos. Ayun nga yung point mga kababayan. Kasi nga po, ito sinabi ko na nga kanina eh. Hindi naman po kasi walang ya itong Marcos administration. 'Di ba? Kasi nga po, ang pinakakalat ngayon nila Kaufman, masama na raw po yung lagay ni Digong. Masama na daw, di na raw po makatayo para po sa hearing. So, syempre mga ka-streetwise, no, Pilipino pa rin po si Digong. Pilipino pa rin po yan. Kahit na demonyo yan, Pilipino pa rin po yan. So, ang ginawa po ng administrasyon po na to, dinalaw si Duterte, baka naman kasi totoo. Baka kasi totoo na talagang mahina na talaga si Digong. Kasi mga kababayan, no, kung mahina na po talaga si Digong, baka makagawa pa ng paraan yung Pilipinas para mapauwi yung poon nilang si Digong, si Duterte. Oh. Eh, ang problema mukhang hindi ata, mukhang binabola lang ata tayo. Diba? Siyempre, anong nangyari dito, dahil sa nabuking nga po ng DFA na mukhang hindi po talaga totoo yung sinasabi nga po ni Kaufman, so kaya gumawa na naman ng drama itong mga pamilya ni Duterte na na natumba daw si Digong nung nakita sa Trillanes. Baka na ng mga tao talaga na to, no? Sabi dito, this is a duty of all Philippine Foreign Service posts and no different from what the DFA does for other Filipino citizens who are in detention abroad. The DFA explained in a statement. O, di ba? Buti pa nga binisita eh. Bobo pala kayo eh. Oh. Sabi pa dito, ito yung malupit. Trillanes is neither a diplomat. Si Trillanes po, hindi po siya diplomat. Di ba? Nor is he connected with the Philippine Embassy. Hindi rin po miyembro or konektado si Trillanes ng Philippine Embassy in Netherlands. The ICC allows only Duterte's lawyer, his immediate family, okay, and diplomatic officials to see the former president in the detention facility. Oh. So wala. Kasi in the first place, mga kababayan, no, mahigpit po sa ICC. No? Kung si Trillanes po, no, hindi naman siya miyembro ng diplomat ng Netherlands, no, na Philippine Embassy, hindi pa papapasukin yan. Pero alam niyo kung anong point ko dito, mga kababayan. Mas lalo po kung naiinis kay Robin Padilla eh. Ganyan po siya kabobo. Ganyan po siya katanga. Hindi niya muna bine-verified yung mga claims niya bago magpa-imbestiga. Oh. Dapat yun si Robin pa dapat pa-imbestigahan, no? Patingin yung utak niya kasi mukhang no?
Mukhang hindi gumagana ating utak ni Robin. No? Bobo niyan, no, talaga. Sa totoo lang, ang bobo-bobo niyan. No? Oh. Pero ang malinaw dito, mga kababayan, ang malinaw dito, diyan po sa ginawa po ni Trillanes, maraming naasar. Di ba sabi nga ni Trillanes si Duterte ay nasa loob lang ng dahig. Nagtatrabaho lang yung abogado niya. O, tama naman si Trillanes dito. Pero kay Trillanes naman, inaasar lang kayo ni Trillanes, napikon naman kayo. Mga bobo talaga to, no? So yun mga kababayan, so kayo po, no, ano pong masabi nyo nga po dito sa bagong katangahan na naman po ni Robin Padilla, no? Kasi ang point dito, nakita mo lang si Trillanes, natumba ka na, so ano ka nilason? Di ba? So yan lang, so kayo mga kababayan, no, ano pong masabi nyo nga dito sa katangahan nga pong ginawa nga po ni Trillanes, no? So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, at syempre yan po sa Team Replay. Palike pa-subscribe. Uy, pa-subscribe naman tayo sa di pa po nakapag-subscribe, no? Palike pa-subscribe, di makalabisan, pa-share po ng video po na to, no? Okay, so last topic tayo, no? Last topic. Sabay silang itong live stream natin. Less than 1 hour lang po ito, no?